kaya ang buhay ngayon, ang dami nang nagbago. Pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi o jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Ay, tanda. Energy. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:05 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. May dayan niya gabibilog nga probinsya takan. Siyempre, may dayan niya gabibilog nga banwat Kalibo. Noche de Ronda. Sa kung siin man kita makaron anuman nga sitwasyon, nakabaton manit ayuda or uwa. Kabay unta, worry free, healthy, ra na energize. Ag siyempre, happy kita tanan. Noche de Ronda. Alas 6:07 aton nga oras sa gamat sa mahal nga Dios sa panibag-ong kay gayunan. Magaililibaw man kita pagi sa raya nga palatuntunan, Huwebes nga edisyon. Noche de Ronda. Hindi kita magtakaki kung makabati kita at pagpasalamat sa Ginoo, hindi ka? Aman ginakahuya ro pagpasalamat hay. Yes, you heard it right. Huwebes aga unang Huwebes kita nga edisyon sa aton karang nga palatuntunan once again. Noche de Ronda. Yours truly sa gihapon kasi Manwang Malbert Dalida. Maghahatod kita't mga balita, impormasyon, update. Mga nag-trending sa tagipusoon, bukonyang it's sa SOCMED or social media nga mga balita. Mga balita nga maybe nakakusi, nakakurot sa aton yung mga tagipusoon. Noche de Ronda. May nag-proponer nga abi iatras gumandong barangay na SK eleksyon. Nano ay handorason ni Cheese Escudero man. Wa ka na ila ita pagbabago. In fairness, naman may mga nagausoy pag-edit pagbabago. Mga kasimanwa. Hindi rayon malikawan nga may magahambar gid rayon. Ay kunta tawan man it tsansa ro iba. Hamat gagamit itinaga nga tsansa para alina no ra hampar. Base ro pagtanaw pagtratar ta ko iba pagpanerbisyo publiko mga kasibanwa. Hay isang ka-trial and error. Kung madusmo ka, hay tawan matsansa nga makabangon ano man. O ay paalin kon literal nga progresibo gundo barangay. Kinanggan pagidit pagbabago. Na ano ra mga basis by the way nga dapat natong tandaan. For us to decide, mga kasimanwa nga dapat bag-ohon na ano ginabag-o barangay hall, uniform, barangay tanong. Ano ro ginabag-o man? Kung wait na our barangay official ay di karon kapati kita personally
mga dapat may pagbabago. Kapin pa kontakan ka, puro ang pamilya na, bugos-bugos. Yun siguro. May mga malipay, ag may mga masubuan. Madayon or hindi rong barangay na SK election. Nga sigurado kita nga pagagamiton man. It mga may pagkagahaman kuno nga mga opisyalis man banwag probinsya and even sa mataas nga level it pag panerbisyo publiko. Panahon man kun madayon nga makabagos-bagos sa utang na loob kun utang na loob gid man. Ato niya mga opisyalis sa nasyonal. Di ba si Kwan, bata mo yan doon sa ganitong barangay Munay. Wag mong pabayaan yan ha. Kailangan tulungan din natin para na masiguro natin atin pa rin yung strategy ron. Bayan mo yung mga barangay, mga political supporters muna. Apisar nga hindi kunta dapat. Ay, hindi ka magsuporta, wakat napay ka na. Wakat hugay ka na. Sorry. Dapat antiguhan man kita magtimbang kung nanuro aton nga gusto nga matabo sa aton nga kabaranggayan, not only sa aton nga mga barangay official. Limbawa, kung madayon gid man, matamaton ta realize, dumdumon kung ano aton yung mga gusto. Di ba? Depende sa pagkinahanganit barangay. Baw, si Kwan gid man nga ra mayadra kung madayon kasi Manuang Malbert ay wag solusyon amon niya problema sa basura. Ay kasi Manuang Malbert, amon nga mga minors di kara sa amon niya barangay, puro mga dungol. Wag gid aksyon si kapitan ng si kagawad. Ay tama kagid kasi Manuang Malbert as tama kara pilang beses yung balik-balik ang nga pamilya sa pagpanerbisyo publiko. Wag gid maayo sa mga krasada. Amaan ta baga. Maabtik ang sanda kung may mga ginapayupod nga panupod nga ayuda dayon ang picture. Ay galing. Ay nano mayad padayon nun ta hindi. Tag mga nagdiparahan naton nga nagaamat-amat smile ngirit-ngirit ag pagpangmugo ag pagpupikpik sa abaga pagkasayod nga madayon gid ba nagdubli hugod kuno. Pero iba man hay naga-message nagapa good morning tag makasayod man ag nagapamatsa nga hindi magalit madayon ginabawi ko man pag hindi ko man mangmugo. Hindi ko man mag-post kung ano nga mga development sa barangay. Speaking of mga pamatanon ay hato. May ginhimos kuman mga kasimanwa ito man sa MSWDO. Nano kuman dugin ka involbaran. Bida kumat aton nga mga kabataan. Mga kasimanwa, bida kunos kalukuhan. Although hindi man tanan abo mataki nga mga abi nyo gang may mga youth matakita nga mga nagaobra it mayat. Nai-involve sa mga community services. Nagapartisipar sa mga social-related services mga kasimanwa, naga-promote it ka mga irat kabataan. Pipila lang sandaron, galing nga siyempre masakit batunon sa buot. May mga ginikanan nga nagapabaya, or maybe may mga ginikanan nga hindi un makasarang maghigot sanda nga mga inunga. Barkada lang ro ginaatupag. Papangayoon mo it kwarta pambakal gasolina sa ipaburhot nga motor kadasi. Bilib talaga ako sa anak ko na to, sir. Hindi humihingi ng pera sa akin. Kusa na lang kumukuha sa pitaka ko. Ay nano kagon by the way, Pastor Kibuloy. Mag-aatubang kagon sa imo nga kaso.
Mayad man doon para nga once and for all masettle mo Kung bukod guilty o hindi, okay, fine. Mabalik ka kumandayon sa pagwaragwag. Bakit yung pa kayo didibatihin Ako nga may-ari ng mundo. Bakit pa ako makikipagdebate sa inyo hawak ko yung buhay niyo. Puro lang debate, puro mga maagam. Alas 6:15 by the way, tan karon niya oras. Sa tanan nato niya mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin. Sa 107.7 Energy FM Kalibo, thank you so much pangabay, like and share. Katon nga nga pag ililibaw madayon do supposedly pa interview naton sa Hepit Hamindan Municipal Police Station. Pulindo na maabot naton uman. Speaking of mga pamatanon ay dapat whole of nation approach obrahon takara kumbaga whole of community approach bukod niyang MSWD o bukod niyang eskwelahan. Speaking of barangay and SK election nga hindi madayon i-involve naman aton niya mga barangay officials parang hindi kun matabo hanggat maaari ro mga eksena nga rat dagat kutsilyo sa eskwelahan. It's high time for us nga uman magpanindugan, magpamudlo it mga matag kung kinahanggan nga gumamit it mabaskog nga boses. I-reclaim naton mga kasimanwaro paghari-harian sa aton nga mga kabataan. Paghari-harian in the sense nga responsable nga pagiya. Kita ron nagadominar. Hindi on kita mahadlok sa mga pangilinan long atong. Of course, wa man agdi dapat mag-abot sa punto nga manapungo kita nga ginikanan para hapa kasayod kita ay. Ako ta kasi man mang malbol tapungugon ko taron sa tubang it maestra. Dapat madumduman it mga kabataan kung sinuro hari sa aton nga panimagay. Yadi dapat talaga yung dapat na gawin natin sa patuloy nating pagpapatayo ng kinabukasan ng ating mga anak. Ay, tuod man. Mga kasimanwa. Hindi mamati ro mga inunga makaron nini totoo kaon yon pamuga mga cellphone nag-ipilak. Tapos bakan manit bago. Masyado nga mahumok ro pag patubo tas mga inunga tay. Kinanggan magiyahan. May bag-o gali by the way nga provincial director do nga aton nga Bureau of Fire Protection. Sino ora to? Agsiin yun do dati. Isa yuron tagaling ron mga kasimanway kay ina supposedly nagkablit kita para nga mapakilaga taman bulig malang man aton kundi hindi man to. Wa man problema. Ay kinanggan kapati kita kinanggan man kita it aton nya mga taga Bureau of Fire Protection. Mangkot karon kun willing sanda. Kundi di man. Sa tanan naton again yung mga suki certified sa 16 tanan kya kabaranggayan niya sa Bilog nga Banwat Kalibo. Welcome. Sa mga pinalangga man naton rin na sa Bilog nga Islat Boracay, Mainland Malay. Borwanga na Basibahay, Tangalan, Makato naman siya Malinaw, Leso, Libakaw, Madalag, Balete, Batan, Altabasan, Washington. Sa mga ginakahidlawan taman niya mga kaparyentihan, kapartidusan, kaigbataan, mga live streamers naton sa konsimang kamo nga partit Bilog nga Western Visayas, magandang gabi po. Bilog nga Region 6 mayad niya gabi. Good evening man sa mga kasimanwata. Sa Bilog nga Panay Island again. Naka-live stream kita as usual ag magahilibati, magahilisugot, magaburuyot via Aklan Cable Channel 3.
Dayon pa nga nagapitik ro mga netizens ha. Sa natabo nga ra nga ki may rest in peace kabay pa no. Agustisya man sa kamatay dahil karang isang kapersona mga kasimanwa nga nabakugan sa poblasyon Makato kung nagligad pa actually nga July 25 Sabado it gabi anano ro mga leksyon katuman agaman gid kinahanglan niya mag-abot sa punto nga bakugon gid baho Ginoo ko. Ay dalay ang good time first ha, alas 6:20. Mangisayod na abi kita ko na no latest naton nga weather bulletin. Si inyon si Maymay nga to, ag si inyon si Dolphin. Stay put, standby mga kasimanwa. Butangang itin nyo karon ng mga messages sa comment section at aton nga live stream ha. Si DOST Pag-asa weather forecaster Jan Manalo may latest nga information mga kasimanwa regarding man sa pinakaulihin naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Depression Maymay na may international name na Kujira na ang ibig sabihin ay whale at ang name na yon ay galing sa Japan. At dito po sa ating latest satellite image, kung mapapansin din natin na lumabas na po sa kalupaan natin itong si Bagyong Maymay. Binagtas niya yung Cordillera Mountain Range at ganoon na rin yung Sierra Madre. Ibig sabihin, yung interaction nito sa lupa ay nakakontribute din sa patuloy na paghina nitong si Bagyong Maymay. Kaya ngayon po ay itong maximum sustained winds o lakas ng hangin na nakapaloob dito kay Bagyong Maymay ay nasa 45 kilometers per hour na lamang. At ang pagbugso o yung biglang paglakas sa paligid nito ay umaabot na lamang ng 70 kilometers per hour. Sa kanya pong distansya from the coast, ito po ay around 150 kilometers east-northeast ng Itchage, Isabela. At unti-unti pa po, papalayo ito sa ating kalupaan and eventually ay tuloy-tuloy din yung paghina nitong si Bagyong Maymay. Magsaganon pa man, patuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat kaya patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mga pag-ulan lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. At dito po sa ating forecast track, magpapatuloy pa rin yung kanyang southeastward na direction. Ang nangyayari po kasi dito ay unti-unti ay hinihigop siya ng mas malaking bagyo na may international name na Dolphin na pinakita din po natin kanina dun sa previous slide. Mas i-elaborate po natin yun mamaya sa mga susunod pa na part ng ating live o ng ating press briefing. So, habang papalayo pa po ito sa ating kalupaan, mas pahina din ito ng pahina hanggang sa eventually ay maging low pressure area na lamang. Posible po na bukas ng madaling araw or umaga ay maging malusaw na po o matunaw na o mag-dissipate na itong si Bagyong Maymay. Pero again, dahil po patuloy yung impluensya ng habagat at ganun na din yung patuloy na paghila nung si Tropical Cyclone Dolphin ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin at ganun din ng mga pagulan sa western section ng ating bansa. Kahit tropical depression na lamang po itong si Bagyong Maymay ay may mga nakataas pa rin na signal number 1 pero limitado na lang po yan dito sa eastern section ng central and northern Luzon. So yung southeastern portion ng Cagayan, signal number 1 pa rin. Ganun din yung eastern portion ng Kalinga. At ganun din, central and eastern portion ng Mountain Province, central and eastern portion ng Ifugao, central and eastern portion ng Nueva Vizcaya, at ganun din dito sa probinsya ng Quirino, Isabela, and central and northern portion ng probinsya ng Aurora. Bukod po dun sa mga binanggit natin na nakataas sa signal number 1, may mga pagbugso pa rin ng hangin na mararanasan tayo dahil na rin sa mga binanggit nating factors kanina. Kaya even dito sa Metro Manila ay posible tayo na makaranas ng mga pagbugso ng hangin o yung biglaang paglakas ng hangin for a short period of time. So, meron po tayong nakataas pa rin na heavy rainfall warning at ibig pong sabihin nito ay naka-yellow pa rin dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila ay mararanasan din po yan dito sa Zambales, Bataan, Cavite at ganoon na rin sa Rizal at ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Itong mga naka-dark blue naman po, ito po yung patuloy na nakakaranas sa kasalukuyan ng mga pag-ulan pero hindi kasing lakas ng mga nakataas natin sa yellow. And then yung mga light blue naman ay yung mga makakaranas pa lang ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Para po sa buong detalye throughout the Philippines, pwede po nating bisitahin yung panahon.gov.ph.
Yung binanggit po natin ay based on hourly rainfall na mararanasan natin sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ngayon naman po dito sa ating weather advisory, ito po yung mga pag-ulan sa susunod na 24 oras simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. May mga pag-ulan pa rin po na mas mataas yung amount dito sa Occidental Mindoro. So, ibig sabihin po nito, kalat-kalat na mga pagbaha yung ating mararanasan sa probinsya ng Occidental Mindoro. At 50 to 100 naman, mga localized floodings yung posible nating maranasan dito sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila. So, naka-yellow din po ito sa heavy rainfall warning, Cavite, Laguna, at sa Batangas. And kahit na malusaw na po bukas itong si Bagyong Maymay, tulad nung binabanggit natin kanina, itong paghila ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat, kung mapapansin po natin, yung movement ng clouds na galing sa southwest na direction, papunta dito sa ating western part ng ating bansa, particularly western part ng Luzon, ibig pong sabihin ito ay magpapatuloy yung mga pag-ulan kahit na bukas and even sa weekend. At ito nga po yung gustong i-mensahe na ipahatid nitong ating weather advisory simula bukas ng 5 p.m. hanggang sa Sabado ng 5 p.m. So may mga naka-orange pa rin po dito sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, at naka-yellow po dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Sur at probinsya ng Abra. Simula naman sa Sabado ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon ay may mga naka-orange pa rin po. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na mga pag-ulan pa rin throughout the day yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Zambales, La Union, Benguet, Ilocos Sur at Abra. Naka-yellow naman po majority ng western section ng Central Luzon and Northern Luzon. Ganon din dito sa Occidental Mindoro. So yun po yung mga may babala natin patungkol sa malalakas na mga pag-ulan. Ngayon naman po sa gale warning, kung mapapansin po natin, nung previous na issuance natin ng gale warning, ang focus po ay dito sa western section ng Central and Northern Luzon. Ngayon po lumipat na po ito dito sa Batanes. Ang dahilan po nito ay dahil yung issuance natin ng gale warning previously ay dala po ni Bagyong Maymay, pero ngayon naman po itong gale warning natin dito sa Batanes ay dala naman nitong si Bagyong Dolphin habang papalapit po ito. Kaya yung mga kababayan po natin sa Batanes, na nakatira sa Batanes, ay patuloy po na mag-ingat. Huwag po muna tayong pumalaot. Posibleng umabot ng hanggang 4.5 meters yung taas ng alon na posible nating ma-encounter kapag tayo ay pumalaot o kaya naman tayo ay nangisda. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Maymay. At ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:28 sa aton nga oras. Ato na ba yung pinaka-latest weather forecast from DOST Pag-asa. Thank you syempre kay weather forecaster Jan Manalo. Maging handa at maging alerto. Very good. At least may ideya kita kung ano brahon ta. Pag hinambay naton nga maging handa at alerto, please i-include naton do pag-antisipar. Although hindi naton gusto, hindi man gusto maybe it NGCP, hindi man gusto it Akelco, ay aton lang man niya pahauman. May mga rechargeable flashlights kita rin ha. Imbis bagang palanggaon taro pagiging reklamador. Nano ko tara! Presence of mind. Mga kasimanwa. Kung nagtao katon it kapahamakan ro pagiging reklamador ta den, ayusun ta. Panahon nga abo nga kalisdanan dugangan tapahay. Dibaga kagawad Michael Villanueva Solina nagahunay kundo mga agagangis. Kasi manwang ka ring totoo ba idol nga di matuloy ang barangay election na naman. Taores kanda kara ko mga kwanira.
Ay ikaw, partner, kagawad Dabs sa Barangay Tibiao, sugot ka nga madayon do eleksyon. Sugot ka nga hindi madayon, ano man, ano mayad ka ra? Madam Elna Landaus, good evening. Abo mating nga advantage ang disadvantages kuno Importante karon ko nakatatak sa tawo nga magpanerbisyo, gid mataron. Bisan personal ka nga nagakuot ang nagagastos ko imo nga personal man nya kwarta para sa pagbulig nga ginatawag. Nagapanindugan kat imo personal. Ay pakon mabutang sa agang rung grupo pero ay daya nga ray pagsugod ko sa pagpanerbisyo publiko hay personal ko nga desisyon bukod personal it grupo. May unat abi ako karon dumduman ko gang naghambal ka ako na huya abi kita part sa grupo part. Igto to sa western side. Gina-interview ko katoy nagbalibad ay huya abi kita part sa grupo ay nanot ako na. Wakat mo sariling disposisyon. Alas 6:31 by the way kasi manwa mataas bagay imong nga blood sugar kabaga may diabetes. Hayrarong sabat sa imong nga bagatian DTX 500. Rung DTX 500 mga kasimano again may tatlong ka importante gid nga kaapil nga anti-diabetic properties kay mga mga masunod charantin nga nagapanubo it glucose, vicin nga nagakontrolar it blood sugar, ag polypeptide may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 of course sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Sa pagpanumbalik naton hinduna mga kasimanwa, bobantayan taro availability it aton nga Hamindan MPS ay interesado kita. Ag nag-trigger katon heraguman may mga minor de edad man nga mga nagpapaluko. Ano kaya ro mindset it mga daya no? Sa pagpanumbalik taman mga kasimano dugang naton yung mga pagpa-shoutout yung pagkabasahon ta pagkatapos kila pilang ka mga reminders pangabay. Hugat-hugat sa kaburuno. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining apon ka partner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl,
Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una itserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang biting sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa palasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain.
Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Suling Tapsideria Makato Branch located at Poblacion, Makato, Aklan. Welcome back mga kasimanwa. Agpadayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 6:40 aton karon nga oras kasi manwa nahadlo ka man baga matapnan uman itsugagop. Apisar nga nakaagi kagon dahil nga ni sa makahagadlok na nakarang komplikasyon nga daga. Naginatawag baga nga rangatikos. Relax, mag D3 Bio panubuon ro viral ag bacteria load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. May mga pa-shoutout kita live kita sa Energy FM ag sa radyo baw si Kasimanwang Ian Ray Sokro baw, thank you so much again. AKA Ian Ray Gonzales loves ko. Yan ang tiradada. Pasan pa kon magamigro tiyempo nga lang. Kay Papangski Daddy Art Gregorio, good evening. Ano kami na to odrong istorya nga may plano ka nga magbalik sa pagka SB member sa Altabas? Aman, di pwede. Sino naghambal? Basin na. Bukas matakiro Altabas nga ron sa kunsinon na ila. Naila nga na ko nga mag-apply nga barangay tanod. Again, congratulations man anay gali kay Police Major Conrado Espino, sir, ha? We're so sorry hindi naton mag-grant imong invitation. Sige lang, Kay partner Mark Jeter Canido Gregorio, good evening man. Salamat sa pagpamati. The rest of Crusim family mayadman nga gabi. Una ko na sanda makaron sa Baltimore, USA. Landaus family, Madam Elna, thank you so much. Hawag naghalin si Madam Elna bisan ng commercial kita. Kay Kagawad Dabu, Toribio family sa Maytibiao, Altabas, Aklan, good evening man. Si Kagawad Dabo nagasustener man sa pagpanerbisyo. Alas 6:43. Okay. Naga-viral yung man mga nangan. Medyo ginainto lang kita mga kasimanwa ko dahil nga aton makaron nga administrasyon. Kung naanot ang mga nagapugong sa supposedly makabigta nga hustisya katon ng mga Pilipino. Di ba ga? Kung eleksyon, kung hindi. Mintras tanto ha, ulang mga. Mariusip taho. Okay, ay constitutional right naton mga kasimanwa nga magpili it kung sino man aton nailaan regardless kung ano man atong rason. May una nga natak-an yun man actually sa pangginobierno nga ra. Although at kita naila nga magsabay kita sa iba pa nga mga natak-an man niya paagi sa pagbuyot it mga plakay. Wa ta kita karon kapati no? Haman wa kita salig sa sarili naton nya boses. Kinahanglan ta magbuyot it placard mag-join to sa mga may pagka-aktivista nga mentality. Nga wagon it nakikita nga insakto man sa gobyerno, in fairness puro na lang saga. Pero kung tawaan mo sa natsansa nga na ibaw. Diba nga partner Ruben Espino Guillermo again sa mga taga Tibiao, Altabas, Aklan. Now, aton nga punto is sundon ta kunta kung ano ro gina
bahayag it aton nga konstitusyon. Pakon what budget naman di pwede madayon. Mga kasimanwa, budget para sa alin? Sa PICOS? Sa mga inugbayad sa mga teachers? Bagay, may punto, no? Pero ay, tanada naman sinhag, turo budget. Basi sobrahan yung kita sa pagpinanupo dito. Mga kasimanwa, ano gid bagar gusto naton by the way nga matabo sa aton nga pang ginobyerno? Umpisan tas barangay. Ano ba nga rason by the way nga gusto naton nga magpabilin daya nga rang kagawa, daya nga nga kapitan, na ano aton nga basis man, ano atong gusto nga gusto naton nga bayluhan. Mga kasimanwa, abo gilat aron kun buot kung gustuhon ta maliban sa political rivalry nga ginatawag, maliban sa natakaan kagun sa andang nga mga itsu. Mga kasimanwa, kapin pa kon may pagka peke, may pagkatamad, may pagka-dominante, may una kuno mga kasimanwa nga mga honorable kung tawgon, pero hay na wata na ila magpanerbisyo, nagakiming-kiming ko nga mga alima. May ina ka mga kilaga sa inyo, bisan ko namat maglamano sa constituent nga nagaagto sa barangay, hay, medyo nagakuan pa, kugang lang nga magpaligosit alcohol. Wa baga nagapakita it literal nga pagiging public servant. Sikat ang kakita servant ka ginatawag nga imot ang mag-anat ang gusto matabo. Kapareho baga it ikaw ro boss, ikaw ro amo sa imong nga bagay. Ning utong may agtunan kami ni Mamo Hinaga, kung pwede, hay, alas 7, agahon, pamahawon kita, ay anat anang sabat, hay, sige sir, kung tugog pa, ko'y una lang kami. May una naka-experience ka mo nga may makaruyon ka mo nga servant, mga kasimano, although anang level is iba, they are called honorable. Pero pagiging honorable ko namat, may kaakibat, all di nga ni ko namat, at all times. Mga kasimanwa na nalilipatan it iba or maybe kaabuan pindis lugar, no, mga kasimanwa. May unabi nga mga kabarangayan nga magayo sa kabihasnan ngani nga kampante nga nagapinagusto sa nang lugar, maagto sa opisina nakatsinelas, no, may hangover. May hangover. Hindi makadesisyon itama. Abisan nga duty kung tananahay, o permi mang late or perming uwa sa barangay, or nai-involve pa sa mga subay. May kilaga ka mo nga kapitan or kagawad nga permi nga present sa buyangan. Tapos ay pagdali lang eleksyon, ay mapinalang gaon dayan, pod! Kung makaruyon tanan do estado iswasyon kuno sinana ko pilang ka mga magugang ro aton yung mga barangay officials well deserve ag dapat yang nga bayluhan. Pero in fairness kung madayad ikaw mismo nagaduha-duha ka man kanugon mo ta si kung last term na tagal ini kagawad, last term na tagal ini kapitan, kanugon man niya kung tahay tawan pagidit kay gayunan niya makapanerbisyo. Din baga nga hindi ka mahuya. Nga hambawan mo nga ay okay aron imaw. Agnano nga mga basis again. May mga nasayuran baga ka mga barangay officials nga mayadyang kun may kinahanggan sanda. Mayadyang kun may oportunidad nga maipromote nandaro nga pagiging opisyal. Mayadyang kung may kaygayunan nga mabutang sanda sa pedestal nga ginatawag. Maninoy sa kasag, maninoy sa bunyag. Do yun taro interpretation ko iba. Madonate man matod pero nagagut-gut anang buot. Dali yung matamana kutlit son sa bilog.
ginapaagit ako iba sa duyon nga style, which is not supposed to be. Dapat mayad ka sa relasyon sa tao, napaprioritize kung ananurong mandato. Although una o taron, mga kolor-kolor malang ron kumbaga, mga pupaaman, dapat gidman nga may relasyon kita sa tao, hamaan. Kung nalimbawa, imong committee nga ginabuhitan, peace and order, ay paano ka nga makapatihon, agrespetuhon itaw kung ikaw mismo wa ka pagapit sa tao? Wa ka nagabuka kung imong baba, kung may mga barangay assembly. Kung may barangay assembly man, kat ibat ang sitwasyon ibang barangay, mo rin mong ginawin na. Hindi ka man kantigo magsabat sa tao, hindi ka kantigo mag-mediate. Or masaklap karon hay, numero 1 ka man nga may pagka-criminal instinct. Barangay official ka, adadakpan kat imo it mga illegally possessed nga mga baril. Nadandakpan kat imot illegal nga droga. Suspect kat imo sa pagpang-rape. Ginkasuhan ka, tapos ay plangga kagyapon tao. Nanong klase man? Abi magtagarongon kita. Mga natong hambag earlier. Mga kasimanwa, abong problema sa Pilipinas, abong problema sa atong community. Nanurmayan, ipaagi naton sa daya karang tradisyonal nga pamaagi nga pangtrapo baga. Pangtrapo nga pagtratar sa pagpanerbisyo nga ginatawag. Matuod sa minatuod. Masilando pagiging barangay opisyal. Kasayod kita. Nakabati kita. Ag naintindihan ta. Cons! Paho nga maabi kita 5 gatos rin na ay nayang may pasyente ako. Bisan 10 oras it gabi. Bisan wa kat kwarta makusoy kat paraan. Basi maakig gakon to. Emergency to. Mga kasimanwa. Bukod na tsinghan nga, Cons, Kapitan, bit 1.5 anay una, may derbito nun sa doon niya butang makadesisyon kat imo dapat intsakto. Di ba ga? Pakon maakig imaw, hindi ta dapat nga luyon. Bukod ako official barangay para nga hugaman kapital sa tungit, sa sugal. Abot mamang pamaagi. You know what, kung makita matait mga tao, may pagkapasaway man sa inyong community or matarong man nga tao, ultimo pag-ilis mo imong physical appearance, the way you speak, the way you report to the office, mag-render kat imong serbisyo, nakikita itaw, mga kasiman mo. So how much more kung may pagkapabaya ka? Kay bahan actually, rambangan ni natin tuod mata, maselan do pagiging barangay opisyal. Hindi mo ma-please ro tao, bugto kating. Ang kaibahan man karon do pag tratar kay mo nga anything and everything. Bisan manami man imong obrahon, mabutang gyapon sa sitwasyon nga ma-misinterpret ka tao. Permisa na matyan. Magpupikpik sa baba. Hisaan kagid matimo karon. Tutuod aron mga kasimanwa. Hisaan kagid matimo. Pero again kung nagastick sa kung ano ro dapat ag ana ro mandato, hay ano imong kakubaan? Madayon man or hindi or eleksyon. Kung dali lang eleksyon, siyempre kukubaan kagid. Uwa mo takot budget. Tutuod. Kapin pa kung sayran mo nga may maisog it buot, mas kwartahan, mas abong pamilya, mas abong impluwensya nga mabunggo kimo sa pag-abuton nga eleksyon. Manimbang kagid matuon. Pero kung ikaw may napundar nga mga mayad sa tawo, mga kasimanwa, manimbang ka man, pero at least hamuok imong tuog sa kagabihon. Maisingit ka man lang, from 1 to 5, bisan pang bago ka. Mga kasimanwa, masaklap again kung mapirde
abo undayon ginasugid man. Wag kitat banat data raya nga naman. Ay, ikaw katauna ka, nag-alin ka! No, di ba ga? Kung may problema sa basura, problema sa community, what have you done? Basi nga ni kung ahaw nga ni atindan sa pag-absent ka. No? Nagadepender sa kung ananor na ipundar ta sa barangay. Bukod niyang manda actually pabu-abo it na yang tawag kara ng mga na-sponsoran niya mga kunano nga aktibidad. Kundi literal, part yung, mga dekorasyon yung ron kumbaga. Bisan sa imo nga mga isig ka barangay opisyal, ginahusgahan ka. Wag kita man at baba kung magsisyon. Ay kung may sisyon man, may baba man matod, pero baho pa. Baho pat alak. Mga kasimanwa. Ro mga internal nga mga agreement, mga internal nga mga bagay sa bilang sa barangay official ay failure ka. Mga kasimanwa, ipaalin. Di karon nato madumduman, di karon nato masukat kung dapat or hindi nga ibalik. Kumusta imaw kung may mga kalamidad, kumusta imaw kung may bagyo, kumusta imaw kung may mga pagbaha, una baga imaw. No. Actually, bisan ina ka sa imong nga bagay kung may ginaobra ka, kapin pa kung may data, may signal man. No. Makita man tat una tawo nga, may nagapamutos ka una it mga konforme yang man. Gina-post mo sa social media nimo, not to boost or padayaw-dayaw, kundi nga sa mapainubuson nga mga pamaagi o sa ako ng mga kabarangay munay. Inyong nga nga sugugoon it barangay hay nagaamat-amat makaron preparar man para nga kung may magkina etc. Ano yun ba? Pauno ka man sa banwa. Di ba? Siyempre connected ron tanan. Nakikita man doon itawag, nagiging basihan man. Ba, si Mayor Manangray Palangga ta ita mga barangay officials, present tanan. Ay si Kwan naman ang tiwat naman nakita ay permi. Hay mana hay Kwan abi ng kontrapartido. Hindi bukon dat mahur. Kay ka partido ka or bukon dapat obrahon mo imong obligasyon. Bahala man tawo nga mag tanaw sa kun ananoro imo nga mayad nga inubrahan. Huwag masyadong halata. Kung miyembro ka man at ginatawag fault finding committee, taga-usoy yung itsaga. Pero at least ikaw hay make sure nga naiiba ka. May solusyon ka mat imong gina-offer. Mayor, amon ang nga barangay hay wa patat iwag pero hay sigiyang ay naga-usoy kitat paraan nagkontak ko nako to ag nagsulisit man ako to sa parente sa abroad. Nabutangan man lang make a difference. Ka nga. Mga kasimanwa. Now kung hindi madayon, ayaw pagkanuguni, at least mayadra ay kung digid mo madayon ay makatipon-tipon pa ako, makabuylo pa ako. Pero again, kung imo malang hangad sa pagpanerbisyo ay pagiging honorable, gamiton mo sa personal mo nga interes, ayaw lang. Alas 7:58, dali ang standby mga kasimanwa, haraw evening draw at PCS sa small town na Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. Draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. Draw. We thank you for continued support for patronizing PCSO products. Please be reminded that every day we have 2 chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. Thanks for 7 p.m. draw is only for the province of Aklan. For those of just tuning into our next relay, we would like to inform you that we have just conducted series of activities for our members students. And now we are ready for the actual draw. May we ask our ABC representative to give the official draw signal at binigyan na po tayo ng budget. Aklan, that's the Princess No Small Town Lottery. Time we're ready for our first winning number.
14, numero 30. Timer ready for second winning number. Number 35, número 35. Our official winning numbers for our 7 p.m. draw this Thursday, August 6, 2026 are both numbers 30 and 35 in exact order. Número 30 at 35. Congratulations to the winners! Alright, in punto alas 7 aton nga oras mga kasimanwa, there you go, evening draw. IPC sa for Small Town Lottery Aklan. Again, makarang gabi at Webes, August 6, 2026. Let's do the recap para sa benepisyo ito makapamati o makasubaybay sa nasabitan karon nga draw. Ay raro mga winning draw combinations. Result mga kasimanwa, 30 ag 35. 30 and 35. 30 ag 35. Sa tama nga pagpasunod. At katon sa gihapon ng Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolo nga lehitimong partner, IPCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga naghingabot gid para sa evening draw, unfortunately and sadly wa magdaog na perde na paslawan. Naghoy-hoy literalero mga abaga, pag literal nga nagsungkod. Better luck next time For may nagdaog ay di matik palduguman. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. The Ronda. Alas 7:02 aton nga oras, partner mas creamier. Good evening sa mga members man Flores, Zata Lerdon family, Benedicto family, pati nga ni Candelario family man, ag Herbacio family. Kay classmate Fred Ali Herbacio gali, good evening, happy birthday dalha. Man kita ka nagkita pag alumni pero sige yang again Gregorio family mayadman nga gabi Alas 7:02 aton karon nga oras, by the way. The Ronda. Ginaangan-angan naton kay nagtap kita uman sa Hamindan MPS na trigger kita because of the scenario man kay ina sa may Kalibo PNP nga may mga ginpangdaga previously nga mga kabataan, mga minor de edad, no? Mga kasimanwa aga ginrekoltarong natabo man sa Hamindan High School kuta nalikdan nga inadlaw mga kasimanwa. Mangayo abi kita it latest, no, nga information halin mismo sa Hamindan PNP, no, maka istorya naton. By the way mga kasimanwa, si Police Major JP Silvestre, no, mga kasimanwa haluon ta na lang Tagalog ag Ilonggo. Sir, mayong gabi live ka na subong sa Energy FM Kalibo Aklan sa programa Noche de Ronda and si Kasimanwang Malbert ni sa piyak nga linya. Magumusta kami, sir? Bilang hepe sa Hamindan MPS, ano ang pinaka-latest nga information nga dapat may balaan man sa aton mga Aklanon people, may mga partidos, may mga paryente man to sa mga taga Hamindan, sir? Go ahead. Sir, may gabi man sa inyo. Mm-hmm. Ang aton tiningnan na na-refer na nato ini sa aton nga MSWDO, ang atong duha ka mga minor nga involved dito sa mga ginamo dito sa Hamindan National High School. Then ang aton dito nga klase dito sa aton high school is nag-resume naman kanina, so back to normal na kita. Kagina lang, sir? Gina sa aga, sir. Kagina lang. Okay, sige. So by the way, speaking of investigation, anano gid ang natabo man na pinpoint naton ayhan kun
sinugid sa mga minor de edad nga literal nga nag-ilinaway ang nagpanghangkat kag nga may dala kutsilyo, sir? Well, ang initial naton dito nga nakuha, ang saka naton nga 16 years old dito nga minor, Oo. hanggang 14 years old nga minor. So, dito naton nakita nga according naman sa ila, bali transfer ni abi ang 16 years old naton, so medyo ng kursunadahan ni sa grupo sa naton nga 14 years old nga minor. Mhm. So amo to nga nagdala niya siya sang kutsilyo para kuno asuno sa iya, dipinsa niya kuno sa iya kagulingon kay mga last month nakabato na ini siya sa mga messages na ginahangkat hindi siya nga sumbaganay sini. So sa tunga time tong natabugid nag-abutay gid sila. So may bullying gid man gali nga natabo sa iya nga part. Okay, pero siya sa No. pagkabalota base man gani sa inyong report, mga taga Hamindan man tanan di bala? Puro taga Mindan, sir. Ayun, sige lang sir, we understand, no? A little bit sensitive din man kita sa pagtratar sini kay man ka mga kabataan, ka mga minor de edad. So transferi ang 16 years old siya, tama, no? 16 years old. Yes, sir. Okay. Hindi sila classmatanay? I mean, iba ilang grade? Hindi, sir. Grade 9 isang isa, grade 8 ning 14 years old. Okay, ang nagagawa nga offender, if we may allowed to use, no? Ang 16 years old at the time mo ni may dala nga kutsilyo, 16 years old. Yes, sir. May dala siyang kutsilyo. Ayun. Nga aman sir ha, by the way, kung ikaw personally istorya ka sa mga involved, ano ni ang ginbuli-buli nga ni, gamay ni siya nga bata, nga daw gindaog-daog gid? According sa iya, kay siyempre transfer siya. Muhay pa siya sa damo nga mga amigo naman, barkada. So, ini ang aton na 14 years old, damo na naka-establish sa siguro sa iya nga So, nagaysahanon lang man siya. So, nga daw, bisan 16 years old na siya daw, ginabuli siya. Ayun, okay. Sir, curious kita a little bit, no? Kay managyan ko man personal nga maging transferi man. May factor ayhan ang lingwahe, if ever, may arabi kun kis ang hindi iya gusto ang mga naunang estudyante sa isa ka estudyante man na transfer bangod kay daw lain iya ang iya nga lingwahe, daw trait sa ila ang ila nga presensya na ano sir man para maka-adjust kita. Well, kung sa lingwahe, guro, pareho man lang ni sila taga Hamindan, isama lang ni kalingwahe ang ginagamit nila. So, siguro lang ay bago guro sa panulukan nila. So, gusto man guro nila testingan man guro, kay damo sila. Siyempre man nato ng kabataan kung damo, pero kung isa naman lang siya, hindi man na siya guro magbato. Galing ka sa likman, kay damo sila. Okay. Amo na siya na isingit naman kami ara man matuod abi nga taga example lang no, taga Hamindan or to mention taga Altabas pero wala bala dito nagdugay gani nga base kun sa iba siya nga probinsya nagalin dito nag-eskwela iba ang iyang lingwahe nga namatan bangod man sa parents. Sige lang, amo lagin man na usually no, ang ginabuli is ang mga mas mahina kumbaga. Okay, mayad man na kay sa time nga to sir wala man sang napilasan. Amo na i-confirm pa natin. Wala gid sir, gasgas mo lang tong nakuha sa aton nga 16 years old na gasgasan mo lang siya. But muna lang ang kay may dala sa abis nga bladed weapon, so do amo gid ang nagdilain kag amo gid ang nagtuga pala sang hadlock dito sa mga estudyante. Kay di ba sa ato naman normal halos bisan sa mga time normal naman lang naman away-away sa school. So okay naman lang na yan sa una gani, di ba? So ang kalain ng subong kay halos more or less 20 gidabing nalipong ang mga estudyante. So dito gid nag-cause panic. Tama gid na sir kay sa aton iyang panahon nagalinagapok lang ang ulo, nagalinagapok lang ang likod kag hindi iya pamilyar sang una mga tinaga nga bullying. That's why normal lang gid sa aton nga panahon. Anyway, naka-mention ako sir sa early parts ng program pag umpisa ka inang this is again supposedly kag dapat gid man no, whole of community approach. Ano pang iba nga mga ginahimo subong sang Hamindan MPS kag maybe sang Hamindan National High School para nga apisar makabig ini isa ka isolated case nga hindi na ni maliwat sir, may mga interventions na kita so far? Well, after ganing sa dito sa natabo, may nagpatigayon dito rin sa meeting, kaupod na ang aton nga staff na principal sa Mindanao National High School, ara man ang aton nga EGO, represented sa aton nga municipal administrator, ara man ang NDR, fire, barangay official, sa sinanga barangay. So halos tanan hindi man kaya lang sa PNP, kaya dapat kini buligan na ginaton ini.
Kay bala mo naman kita, limitado man na yung aton dira nga pag-secure sa ila, kaya ra lang kami sa guwa. Then, makikita, pagid namon sini, yung protocol pagid ng school. Kay although nga may mga security guard sila, but hindi man sila makarikisa. Kaya according sa ila, hindi man sila pwede magrikisa, magkapot sa lawas, o bisan gani na magpasaka ng sambayo sa bata. So ang ila, visual, then sa bag lang sila ma-check. So kung isok-sok sang bata da sa iyang alawas, so maaari nga makalusot gidya nga tondra nga mga military weapon o ano pa man nga armas nga ipasulod nila. So tani, muna lang amon man ngayo, nga tani magtagani na sa ano solusyon kung ano ba lang pwede sina ideya, kay kami hindi kami pwede karikisa dira sa mga bata kay na. Okay, speaking na, may nasir gani nga maybe kuan nang man no na tawag bala nga naging oportunidad ining interview naton apisar nga may nagapamati nga mga aklanon ano man to ya kasi Manwang Malbert ang labot naton sa Hamindan, pero ini may mga possibly nga mga ideas, may mga interventions nga pwede nga maging eye opener man diri sa amon. Ini mamangkot ko sir nga anong limitation sa parts ng PNP when it comes sa kag sa mga security no, when it comes sabi nga ang hindi pwede rin kasahon kayo sa pagkabaluta bisan gani barangay tanod nga gina-assign sa ibang eskwelahan na iideyahan nila nga rikisahon ini sir. Well, according nga sa ila sir, pag kumangkot mo dito sa pag-meeting, bisan ng principal naghambal na bawal sa ilang protocol, so hindi naman nato niya ma-question sir kung nasa protocol nila. Then kami naman sir, siyempre mga minor yan, pang-rekisahon naton, baka may siwan kita kung nano dira, violation. Among gani. Di ba sir? Para sina makita kami karon sa ginikanan, ginahikap na mo ng ilang nga bata. So basi bala kung ano na naman nga mga issue ang magluntad sina. Pambalsa ano na naman ang imo nga probable cause na manikapon mo siya. Yes. Di ba? Magluwas lang kung may probable cause kami nga makita nga gadudagid kami nga insakto gid na may nagabukol gid abi, pero kung wala man lang te na may rekisahon gid namon. That's why ginadala tagid ini nga question sa kahanginan apisan nga kita ya serte. We understand the do's and don'ts para at least maging eye opener man sa iba naton yung mga kasimanwa kag magadala sa aton sa insakto nga pag-disposition. Now, maliban sa ginpamangkot ang intervention, may posibilidad ayhan maybe makahambal ka man in behalf sa Hamindan National High School kay nag-meeting ka mo, may chance sir nga mag-provide man sang metal detector ang eskwelahan sa gate? May metal detector ang eskwelahan sir. Actually, niyara sila metal detector. Galing all metal naman, nagatunog man niya gapon. So kung makita nila pagtunog, tanan man kuno nga pa, gatunog. According na sila sir. According pag meeting niyan sir. Pag meeting na muna. Oo, sige lang. So, siguro basi maidiyahan gina naton basi mapaabot man nila sa ilang higher office kung paano naton wala ina nga masolusyonan nga mga bagay kay para maton ma-deterrent naton ang maliwat pa bala ini nga mga butang nga matabo. Yes, so amo na kay amon diri sa Banwasang Kalibo, particularly si Mayor Joris Bautista Socro, may mga eskwelahan nga ginpangdonaran sang metal detectors, pero again may pila pang ka mga bagay like what you've mentioned nga amuning tsansa nga maging eye opener liwat nga may limitations man sa inyong part. That's why sa part sa mga netizens, especially sa social media, sagi lang kamo comment, easy for you to say, why lang sila kabalo sa mga technicalities. That's why siguro lang sir ang dugang pagid nga police visibilities kaga PCR or police community relations maka buligid sa paglika pa mga ma-minimize kung hindi man gid totally, pero kabay pa nga totally hindi na maliwat ang mga amuning sitwasyon sa iba man yung mga eskwelahan. Tama man sir? Yes sir, tama na sir. Kay actually prior sina sir ano na dayang aton na deployment kag sa matuod lang sir during sa time sa natabuin na sir ara mismo ang aton nga patrol cars kilid amo nga madasi kita nakaresponde but silingon ang aton nga deployment diri sa mga school adlaw-adlaw niya sir bisan wala pa to natabo. So galing lang na ano na naton to ya na pakal natong sitwasyon na turnover na mga minors, wala na ya sa natabo ay sa samaran galing beyond of control na yan namon. Sa nagkakalalipong na yan ang mga kabataan naton dito. Pangod. So hindi na namon ito yung makontrol. But ang situation nga pagkatabo sa dosang kinagamo na pakalma na nga daan. Na kuha na yan sa mga teacher na ano na nila. But niyara kita ng mga time na may mga bagay na beyond our control na sir. Sir, lastly na lang siguro, nakabisita kita liwat sa mga kabataan. Kumusta na ang ilang ilang relasyon? Nag-okay naman to sila? Naglamano? Nag-shake hands na so far?
So far sir, naging natag na namo ng bula sa aton nga MSWDO para kay siyempre may intervention naman na sa aton nga minors. Then ang principal naton sir dito ginpatawag naman na sila para sa nakaigo man kung ano man ang ilang rules dira o penalty dira sa school. Then kagina okay naman nagasulod naman ang mga estudyante naton back to normal naman ang aton na klase. Okay, sige. Pahabol sir, basi may gusto kitang ipaabot nga mensahe sa mga ginikanan and of course sa bilog nga Hamindan National High School kay sa bilog nga mga taga Hamindan nga posibleng nga nagapamati kag mamati man sa replay sa aton interview. Sige sir, go ahead. Well, isag lang akong mapaabot dira. Hindi man naton inikaya lang ang pulis lang. Kay balan mo limitado man lang ang aton nga mga maobra dira. Aton dira visibility lang sa palibot. Umpisa ini ang aton nga seguridad sa aton nga panimalay. So silingon ang aton nga maginikanan tani may ara man sila sa sense of responsibility sa ilang mga bata. I-guide din nila ang ilang mga bata, ibaloon nila hindi lang sa wala lang. Basta ibaloon nila basta may problema sa school. May problema sa ano. So dira para masolusyonan niya dan para mapaabot nila sa school kung naman dia subong naman inabuli ang bata nila, di ba? Kung pabayaan nila ina para sine wala siya ma-guide maayo, moto nga ginabuli na siya gali, moto nga kadala siya sang armas niya. Kung na-detect nga dani niya nga mga problema, nasolusyonan na nato nini. Then sa ato naman nga mga estudyante, sige naman ang aton dira nga simulation exercise, mga symposium sa school, balaan naman na nila ang mga don'ts and do's dira sa eskwelahan. So sunod lang kita sa patakaran dira kay although nga mambal kita nga minor, may mga penalidad man gyapon kita mga matabo nga mahimo kay para sini 16 years old din isa. So ginahatag naman ni sa aton nga MSWDO kung may ara siya sang act of discernment, may ara gid penalidad dina. Kag maybe sir may singit ko lang kabay pa nga ma-enlighten pagid pati mga ginikanan kag mga estudyante nga hindi ya magkahadlok sa mga pulis. Ano abi kay may ara kita ginapaobra nila nga pangpahog ang mga pulis sa kabataan. By the way sir, salamat gid kag hopefully hindi ni ang last nga interview naton. We will just get in touch if ever nga may mga programa man kita liwat. Salamat sir, bayong gabi sir. Sir, thank you man sa oportunidad sir. Sige. Mga kasibanwa si Police Major JP Silvestre Hamindan Municipal Police Station. Magkapanumbalik kita pagkatapos ginamang bilang ka mga reminders pangabay, hugat-hugat sa kamaruna. Noche de Ronda D3 Payo. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Payo. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Come and visit us at Unitop Kalibo Mid-Year Promo Sale. Avail markdown items 20% to 80% discount on selected items in appliances, hardware, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, menswear, ladieswear, school supply, cosmetics, groceries, office supplies, furniture, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Kalibo and avail big discount. Unitop Kalibo, your budget-friendly store. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances.
Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lextan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanok. Padahin ka mo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Oy, alas 7:22 baw sa mga pinaling nga minutos nga nabilin nit aton nga pag-ililiba kay Bro Marlo Oxon Swalog Silva. Good evening, Ma'am Nolita Cortez. Kumusta ikaw, Ma'am? Kasimanwang Parohinog Orali Joben sa tanan ng mga taga Energy FM 107. Shout out kami di sa Agsilab sa Pian Kapis. Wow. That's what I'm talking about. May mga taga sa Pian man kita nga kuan. Nabatian nito kay na interview ta sa taga Hamindan naton nga hepe or hepe sa aton nga Hamindan MPS. Taga Iloilo si Sir. Mga estudyante naton kagabanan ay mga mayad mata, no? Galing may mga problema kun amat sa community or even sa pamilya nga nadadagat sa eskwelahan, no? Ani nga dapat hay mas maging sensitive, mas maging mapagmatsyag man aton yung mga teachers, no? Sa ito nga kaya ng dara. Ag sayod daton nga may anda nga pamaagi, di ba ga? Pag maobserbahan ng halimbawa si Nene or si Tuto hay wa nga ni kinaon adto sa eskwelahan, no? Sayod danda iki manaro nga ngaran ulang pirinugaw or gaoy or etc. no. Sayod danda. Pero kabay pa kung may mga problema o mga unga, no? Mas masayran pag inundag madigdiper para nga mabuligan, no? Mas masaklap kara mga kasimanong kasayod bagkat hindi taon paghambagon kung ano paro posible nga himuon man. Iti sang ka ginabuli nga estudyante.
Si Manwa mataas bagay mga blood sugar kabaga may diabetes, hayrarong sabat again. Sa imong nga bagatian DTX 500 sa umanrong DTX 500 may 3 ka literal nga kaapin, importante nga anti-diabetic properties nga mga masunod. Charantin nga nagapanubo glucose, vicin nga nagakontrolar blood sugar ag polypeptide may kaparehong epekto, it insulin DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Ginakasubo ko gid mga kasimano, di kara na lang ginanayas nato niya pag ililiba sa Webes nga edisyon pa natuntunan. Datanan nato niya mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM. Kalibo, thank you so much. May we all have a blessed Thursday night ahead of us. Sabay nga hindi kita magkalimot, magkalipat, niya magpangamuyo, ag magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato naton, ag pagabatunon pahalin sa mahal nga Dios. Kabay ka ng mga blessings sa karamang gadupuno padumdum katon, nga maging bendisyon, blessing gid kita sa iba. Aton nga partner technical, kasi Manuang Marlon Saraspe sa overall supervision of course amon nga CEO kung Chief Executive Officer kasi Manuang Apple Saraspe III para sa patas ag may tagipusuon nga pagpanerbisyo publiko. Sa uman ako rin yung the good vibes man kasi Manuang Malbert Daliday number 1 o 7.7 Energy FM Kalibo kasi Manu ako palangga ko Noche de Ronda. Hi Bangga! Hi Bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM.